Good morning, Christian at Robert at sa mga nakikinig sa atin. Opo, sir, do you share ba the same sentiment nung mga kumpanyang nag-file doon sa Pasig RTC para harangin po temporarily yung pagpapatupad ng aumento sa sahod dito sa NCR? Well, actually, kami, we have always respected the decision of the Regional Wage Board. Sinusuportahan namin yan. Dahil kahit hindi perfecto yan, dyan, pinag-uusapan talaga at ina-analyze. For the first time, after so many years, hindi kami yung representative namin sa wage board, nag-dissent kami. Not because we didn't want the increase, but because we disagreed on the amount. On the basis na parang feeling namin, hindi kinonsider yung sa mga inflation, na we are in a wartime condition. So ang aming proposal noon was sana not more than 50 dahil yun ang computation namin. Pero na-vote kami pag ng government, tsaka ng labor sector. So we dissented, but we will respect yung decision. Ganoon naman talaga ang posisyon namin. Opo. At yung nag-file sa Regional Trial Court, ano nila yun? That is their prerogative. So kami, as I said, nire-respect namin decision, pero wala tayong magagawa. Nag-intervene ng korte, mag-i-ide tayo kung anong desisyon ng korte. Opo, pero ang ibig sabihin po ninyo, Sir Sergio, despite yung pagkontra po ninyo doon sa 85 pesos na aumento sa sahod, bilang nire-respeto po ninyo yung desisyon ng Regional Wage Board, open kayo sanang ipatupad yun? Yes. So we have all said that we will respect it. Dahil, alam mo, hindi perfecto yung yan isang proseso na malapit sa pinag-uusapan dyan yung lahat ng taon-taon ginagawa nila yan, counter sa ililegislate yung wage na masyado emotional at saka politicized, walang konsiderasyon sa So, nirespeto namin. Natalo kami sa botohan, so we respect that. Opo. Sir, dito sa nangyaring ito with the wage board tapos nakinwestiyon nga po sa Regional Trial Court, sa nangyayaring ito, hindi ba parang napapawalang silbi yung wage board? Kasi kahit anong desisyon pala ang gawin niya, pwedeng tumakbo naman sa Regional Trial Court para ipatigil, ipati-RO ito. Alam mo, hindi ako abogado, hindi ko alam yung legality niyan Pero I think kasama ko sa separation of meron check and balance, yung decision So, bahala na ang Supreme Court mag-decide kung meron silang pakialam dyan o hindi. Oo, pero at this point in time, kung ang pinag-uusapan natin, sa maliit na decision na ito, kasi temporary lang naman, temporary restraining order, nasa mga employer ang panalo ngayon dahil syempre hindi nyo muna ipapatupad kung ano yung sinasabi ng wage board dati. Preno muna. Actually, hindi siguro pagka nag-decision, I feel, kasi naman sa procession, I feel, re-respetuhin ng Regional Wage Board, Regional Trial Court yung decision na titignan nila kung dumaan talaga sa tamang proseso. Palagay ko naman, magiging decision yan dumaan sa prosesong tama yan. Opo. And then, just the same, kung ano magiging decision ng court, i-respect naman ng mga employer, syempre. Of course. At susundin. Although marami nga sa miyembro namin, nagdireklamo masyado mataas. Sabi nga namin, wala tayong magagawa. Ganun yung proseso Opo. Nagbuto kami, natalo kami, nagpagano kami. Dahil po dito sa nangyari, Sir Sergio, parang mas umiinit yung discussion tsaka yung pagpupush ng ilang mga labor group na dapat talaga ay magkaroon na lamang ng legislated wage hike kung hindi naman pala ganun ka-powerful ang mga regional wage board para mag-enforce ng dagdag sahod. What do you say to that, sir? Well,
Actually, anybody can question the decision of any executive, but that was not a reason to say na mali, tatanggalin mo yun, no? Kasi alam mo naman, kinatatakot talaga ng mga tao, lalo yung mga investors, yung mga pinanghimasukan lagi yung yung employment saka yung mga sweldo ng Kongreso. Takot na takot ang mga investors kasi magigising isang umaga, iba na yung pinag-usapan, nag-invest ka, hindi na pala yun ang rules of the game. Alright po. Sir Sergio, maraming salamat po at patuloy tayong mag-aabang sa update dito po sa estado ng wage hike sa NCR. Salamat, Thank you, sir. Maraming salamat sa inyo. Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng ECO, Yun. Employers Confederation of the Philippines. At least nakuha natin yung both sides ng mga manggagawa, pati ng employer tungkol dito sa development na ito. Ano? Tingnan lang natin, at the end of the day, ano magiging final decision dyan? Tama ba yung naging desisyon na dalhin sa Regional Trial Court? At kung ano pa ang sasabihin ni Judge? Ganun talaga, lahat ay may opportunity. Gusto ng wage increase o pinagbigyan, nagbotohan sa wage board. Nanalo yung 80 pesos nga ba? 85 pesos. 85. Natalo